Makalipas ang mga linggo at unti-unti, isinapubliko ni na Mario at Paolo ang kanilang pagmamahalan. Naging usap-usapan sa baryo ang kanilang relasyon at tulad ng inaasahan, hindi ito madaling tinanggap ng lahat. May mga nagsalita ng masakit, may mga umilinlang at may mga umiiwas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag ang dalawa kasama ang pamilya ni Mario na palaging nakasuporta. Isang umaga, habang si Mario ay naglalakad papunta sa palengke, naramdaman niyang tila sinusundan siya ng mga mata ng mga tao. Hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kanilang mga titig, ngunit sa bawat hakbang, iniisip niya ang mga salitang binitiwan ni Paolo, ipaglalaban natin ito. Nang makarating sa palengke, nakita niya si Aling Rosa, isa sa mga matandang kilalang tsismusa sa baryo. Nakaupo ito sa gilid, pinagmamasdan siya. Nang mapadaan siya, biglang nagsalita si Aling Rosa, "Mario, totoo bang kayo na ni Paolo?" Tumigil si Mario sa paglalakad at huminga ng malalim. "Opo, Aling Rosa, mahal ko po si Paolo." Nabigla si Aling Rosa sa kasiguraduhan sa boses ni Mario. "Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng mga tao?" "Natatakot din po ako," sagot ni Mario ng tapat. "Pero mas natatakot po akong mawala ng pagkakataong ipaglaban ng taong mahal ko." Napayuko si Aling Rosa, tila nag-iisip. "Kung yan ang desisyon mo, Mario, hahayaan ka namin magmahal. Ang mahalaga, masaya ka." Napangiti si Mario. "Salamat po, Aling Rosa. Sana darating ang araw na tanggapin ninyo kami ng buo." Umalis si Mario sa palengke na may bagong lakas ng loob. Nang magkita sila ni Paolo sa kanilang tagpuan, agad niyang ibinalita ang nangyari. "Paolo," sabi ni Aling Rosa, "hahayaan daw niya tayo." Ani Mario, hindi maitago ang saya. Ngumiti si Paolo at hinawakan ang kamay ni Mario. "Unti-unti, Mario, hindi natin kailangan magmadali. Ang mahalaga, magkasama tayo." At patuloy na ang pag-usad ng kanilang buhay. Ang dating mga mapanghusga ay unti-unting nagbago. Nalaman nilang ang kanilang pagmamahalan ay hindi isang bagay na dapat ikahiya, kundi isang bagay na dapat ipagmalaki. Natutunan ng baryo na baguhin ang kanilang pananaw at unti-unti, natanggap nila sina Mario at Paolo ng walang alinlangan. Makalipas ang 1 taon, naging masaya ang kanilang pagsasama. Naging bukas na libro na ang kanilang relasyon at marami na rin ang sumuporta sa kanila. Dumating ang araw na nagdesisyon silang magpakasal at ikinatuwa ng lahat ang balita. Nang araw ng kanilang kasal, buong baryo ang sumaksi. Si Mario sa kanyang puting barong at si Paolo sa kanyang mikantab na damit ay parehong nakamiti habang sila'y naglalakad patungo sa altar. Sa likod nila, nakatayo ang pamilya at mga kaibigan na hindi bumitiw ng suporta mula pa noong simula. Sa harap ng lahat, muli nilang inulit ang kanilang mga pangako. Sa pagkakataong ito, may kasamang pagmamalaki at walang takot. Ipinamako nila sa isa't isa na patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang pag-ibig anuman ang pagsubok na dumating. Habang nagpapalitan sila ng sinsing, ramdam ni Mario ang init ng pagmamahal ni Paolo. At nang maghalikan sila sa harap ng lahat, ang mga palakpakan at hiyawan ay humalingaw sa buong lugar. Sa wakas, natupad ang kanilang pangarap. Hindi na sila nagtatago sa dilim ng hating gabi. Sa halip, sila'y naglalakad sa liwanag ng araw, buo ang loob, matapang at puno ng pagmamahalan. At mula sa araw na iyon, sa kanilang baryo, naging simbolo sina Mario at Paolo ng pagmamahalang hindi natitinag, isang pagmamahal na pinanday ng pagsubok, ngunit pinatatag ng panahon. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon para sa iba, at ang baryong minsan naging mapamusga ay natutong magmahal ng walang pasubali. Ngayon, kapag tumitingin si Mario sa langit tuwing gabi, nakikita niya ang mga bituin na dati saksi sa kanilang lihim na pagmamahalan. Ngayon, ang mga bituin iyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanilang tagumpay na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may liwanag na magdadala sa kanila patungo sa bukang liwayway.